Walang bakit yung ano. Dapat masaya tayo doon sa ginagawa ni Lord. Amen? Sige po, nag-e-echo ba ako sa o sa tayo na yung echo ko? Nag-e-echo. May echo daw, Kuya B. Kaya minsan yung mga singer, nakaano, nagkakakit ng tayo. Amen and amen. Okay lang ba yung ano? Di ba masyadong malakas? Hindi naman. Hindi naman. Sige, talakpakan naman natin ang Lord. Muli, isang pinagpalang umaga. Napakasarap pag nararanasan natin ang presensya ng Lord. Talagang hindi mo mapipigilan. Iyon yung sinasabing kaya daw ang mga born again Christian, maraming nanuya o yung pagiging sarcastic, uwang again. Bakit? Kasi awa iyak. Akala ko nga artista lang nakakagawa nun. Artistahin na rin ako ngayon. Wala nang tumayok sa Panginoon. Diba? Sige po, itutuloy natin yung ating pag-aaral. Doon pa rin tayo sa Follow Christ Together. At iyan ay dahil ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Kaya binibigyan tayo ng kasama, yung iba binibigyan ng kasama sa buhay, yung iba binibigyan ng makakasamang kaibigan, yung iba binibigyan ng mga kapatid, na kung kanino ka magiging mas malapit, pamangkin, dahil ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. At nasa part 5 na tayo ng power 2, ng kapangyarihan ng dalawa. Nasa transition teaching po tayo at malalaman nyo sa first week kung saan tayo tatalon ng pag-aaral. Kasi tatapusin natin yung talon sa buong buwan ng July at tutungo tayo dun sa isa pang word na team natin. Amen? At ngayon, itutuloy natin the power of good partnership. Yung nakaraan, part 1, ngayon part 2. Ang kapangyarihan ng mabuting pakikipag-partner o kaya ang kapangyarihan ng mabuting pagsasamahan o pagkakasundo. Babalikan lang natin ang mabilis yung verse na na-share ni Pastor Alice nung nakaraan, palilang na kayo dito, babasahin ko lang para ipaalala. Ano ang sabi sa Amos 3:3 o sa Amos? Do two walk together unless they have agreed to do so. Makakalakad ba ang dalawa na magkasama malibang sila mayroong ginawang tipanan? Mahirap na yung kasama mo sa paglakad, hindi mo masundo, di ba? Pag nagbabiyahe ka nga, yung pag mag-asawa, hindi nagkakasundo, gama pati ng mga anak, gama sa loob ng bahay. At mahirap na may pupuntahan ka, ang layo ng pupuntahan kung magbabiyahe ka ng 10 oras, yung kasama mo hindi mo masundo. Amen? Kaya talagang pinagsasama ng Lord yung mga tao na magkakasundo para sa pangalan niya, na magkakasundo para sa na magkaisa para sa kanyang pangalan. At yung pangalawa, ang sabi dito sa Isaiah 43:10,
You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen. Napakasarap isipin, pinili ka na maging patotoo, so that you may know and believe me and understand that I am He. Nagpapakilala ang Panginoon sa kanyang mga pinipili. Nagpapakilala siya, hindi po pwedeng hindi siya magpakilala kung ikaw ay kanyang pinili. Sa Tagalog, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at mananampalataya kayo sa akin, at inyong maunawaan na ako nga. Ibig sabihin na siya ay Diyos na mapangyarihan. Walang Diyos na inanuan sa una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Diba sabi lang, nag-iisa lang siya. Hindi siya maaaring anuan ng kahit anong bagay, kahit anong tao, dahil siya'y nag-iisa lang, hindi siya maitutulad. Matingan ng ating inaawit, wala siyang katulad. Amen? Nung nakaraan, sa part 1, inaral natin kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos doon sa mga nasa lumang tipan. Nasa isulat doon sa lumang tipan. Pero ngayon, ang pag-aaralan natin ay kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa bagong tipan. At saan nasusulat ang lahat ng mga marami sa bagong tipan na naisulat paano kumilos ang kapangyarihan niya, pero sa bagong tipan, may inutusan ang Panginoon. Sino yung inutusan? Parang Bible study lang, may parang naghihintay ng sagot. Amen. Matandaan nyo ba yung pinadala na 2x2 at yung tinawag na 72? Amen? Ilan sila lahat? Talaga. 84. Mga ba? Tama ba? Tinitingnan ako ni Elder Tess at napakaraming na isulat at humili lang siyempre tayo ng tatalakayin ngayong linggo. Kaya pag-uusapan natin the power of good partnership of the apostles at lahat ng ginawa ng mga disipulo ng Panginoon na italayan sa aklat ng mga gawa. Kaya tamang-tama yung pagkakapangalan doon sa libro na ito, Acts o aklat ng mga gawa. Amen? Amen. Ang sabi sa Acts 2:43, everyone was filled with awe. Sabi namin yan, awe. Ngayon ang favorite niya. Awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Nag-uumpisa pa lang yan. Sa chapter 1, tapos yung pangako, nagtibo na doon. Pagdating sa chapter 2, dito na kasi ibinuhos ng Panginoon yung pangako niya na kakasama natin. Walang iba kundi yung banal na Espiritu. Sa Tagalog, maraming himala at samanghan-manghang ginawa ang Diyos sa pamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao na may pagsalang-tapos sa Diyos. Hindi lamang ang mga apostol ang maaaring gumawa ng kamangha-mangha. Hindi lamang ang mga apostol ang binigyan ng kapangyarihan na gumawa ng himala. Amen? Amen. Lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng banal na Espiritu at yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa atin. Kailangan, alam natin kung kailan at kung paano ilalabas yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito'y malungkot. Dapat
masaya tayo dahil tayo ay pinili at tayo ay patotoo. Palakpakan mo na kaya natin ngayon. Yung pag-aaral natin sa mga susunod na linggo, sabi ko nga kanina, susuyurin natin yung New Testament para sa ating topic. Pero ngayon, meron tayong 5 bagay na pag-aaralan at iyan yung Acts of the Apostles. Maraming ginawa, pwedeng solo-solo, pwedeng magkakasama, dahil ang tema natin ay yung the power of two. Pumili ako ng mga nangyari. Ito yung mga totoong nangyari sa aklat ng mga gawa na yung magkakasama ay dalawa. Amen? Disclaimer, pero yung 5 pag-aaralan natin, yung 5 kapangyarihan na yun, lahat na yun ay nasa kanila. At lahat na yun ay nasa anak ng Diyos. Amen? Sabi ko nga it could happen to you. Maaaring mangyari yun sa iyo. Maaaring ikaw ang gumawa nun. Dahil wala na yung mga apostol. Amen? Pero nagtatayo ang Panginoon ng mga bago, ng mga bagong apostol. Hindi lamang yung mga 12 at 72. Nagtatayo ang Panginoon ng mga propeta sa bagong henerasyon. Hello? Hello? May tumatawag. Mamaya ka na tumawag. So, 5 ang ating pag-aaralan. Gutom na ba kayo? Ako busog na busog. Busog sa presensya ni Lord. Yung una, sino yan? Diba? Ganyan ang itsura ng kanilang templo. Siyempre, nakatalikod. At hindi naman natin alam kung iyan na ang hindi natin alam kung iyan na ang itsura nila. Pero, sabi ko nga, salamat doon sa mga artists na gumagawa ng mga pwede natin gamitin larawan para makita kung ano ang itsura ng kapanahonan nila. Ang dalawang yan ay walang iba, si Peter and John. Amen? Si Pedro at Juan. Maganda na basahin ninyo yung buong chapter 4, maganda yung buong chapter 4, yung buong chapter 8. Pero, mula dito, may pinakita ang Panginoon na kapangyarihan niya sa pamamagitan ng 2 apostol natin. Alam naman nyo, kilala niyo naman si Pedro, di ba? Madalas, noong tayo ay nasa dating pananampalataya, ang matatandaan mo siya sa kanya ay yung may hawak ng manok at yung may hawak ng susi. Si John ay yung sinasabing wapo po eh. Kaya chinismis sila. Kasi tinawag siyang John the Beloved kasi ginawa ng kwento doon sa huling hapunan, katabi ng Panginoong Jesus at nakahilig siya sa bibig ng Panginoon. Pero si Peter, John, at isasama natin si James, sila yung tinatawag na inner circle ng Panginoon. Bakit inner circle? Sa lahat ng pinuntahan ng Panginoong Jesus, hindi sila nawala. Nung nanalangin ang Panginoong Jesus sa halaman ng Gethsemane, sila yung 3 kasama. Ganoon kalapit ang relasyon ng Panginoong Jesus sa dalawang ito. At kung hindi nyo natatandaan, si James at si John ay kapatid. Amen? Minsan nakakalito kasi nagkakapare-pareho ng pangalan. Merong James the Greater at saka merong James the Less. Pero pag nag-aaral tayo ng aklat ng mga gawa, marami tayong makikilala mga pangalan. Una, ano ba ang ginawa ni Peter at ni John? Yan, sila yung nasa gitna. Ang una nilang ginawa, mula nang bumaba ang gano'n ng Espiritu, power to draw people to Jesus. At ang yan, ilapit ang mga tao kay Jesus. Ang
sa kapanahunan natin, ang tawag dito, mga evangelist, mga evangelista. Kasi yung mga naglalapit na makatao sa Panginoong Jesus, ito yung may dalang magandang balita ng Ebanghelyo. Ano ang sabi sa, medyo marami tayong babasahin, pero bibilisan ko lang. Ang sabi dito sa Acts, dinampot ko lang po yung verses 1 to 4 para ma-highlight yung power to draw people na maglapit ng mga tao nang hindi mananampalataya sa Panginoon. Sabi dito sa verse 1, that the priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. So andun sila sa templo at sila ay naghahayag. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Pagdating sa 3 and 4, they seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed. So the number of men who believed grew to about 5,000. Sa isang preaching na yun, 5,000 agad ang nailapit nila sa Panginoon. Sa isang pagkakataon, ito yung pinili ko kasi may isang preaching din, isang gathering, 3,000 naman. At yung mga ibang chapter, sinasabi lang patuloy na nagdadagdag ang Panginoon sa kanyang iglesia. Basahin natin sa Tagalog habang si Pedro at si Juan ay nagsasalita pa sa taong bayan, lumapit sa kanila ang mga pari, ang mga pinuno sa templo, at ang mga Saduseo na lubhang nayayamo sapagkat nagtuturo sila sa mga tao at nagpapahayag na kay Jesus ay may muling pagkabuhay sa mga patay. Bakit nayayamo ito mga Saduseo? Kasi hindi sila naniniwala na muling nabuhay si Jesucristo. At natatakot sila kasi ito 5,000 agad ang matangay ni Peter and John. Kung ito ay aalis doon sa kasalukuyan nilang pinabibilangan, ang dami agad na natangay ng miyembro, di ba? 5,000 agad. Kaya sila ay may kaba. Dahil 5,000 yung tataliko doon sa kasalukuyan nilang pinanampalatayaan. Pagdating sa 3, sila kanilang dinakip at binilanggo hanggang sa kinabukasan, sapagkat noon ay gabi na. Ibig sabihin, hinintay nilang matapos yung pagtitipon. Doon pala maghapunan kung magturo. Dito nga, 2-3 oras lang, di ba? Inip pa kayo. Ay, inip pa kayo. Amen. Maghapunan. Pagdating sa 4, ngunit marami sa mga nakarinig at sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. O dito nga, nag-uumpisa pa lang tayo, 2 by 2. Kung 2 kayo, pwedeng isa muna, 2 yung kausap mo, na ilalapit natin sa Panginoon. Yung kaibigan ko, isang naalala ko lang, yung isa sa best friend ko, nakasabay kong naging mananampalataya, na hindi ko alam kung mananampalataya pa. Dahil yung napangasawa niya ni Katoliko, madalas ko siyang nire-remind. Kinamusta ko yung pamangkin niya. Sabi ko, kumusta na siya? Sabi niya, nakapag-asawa siya ng... Nakalimutan ko kung ano yung kongregasyon na kinabibilangan. Tapos mula daw noon, hindi na
nila masyadong makakausap dahil paglinggo daw maghapon nasa church. Amen? Alam niyo, ang disenyo ng sa kapanahunan nila, yung linggo nila ay maghapon sila sa iglesia. Amen? Amen. At sa kapanahunan nila, yung meron silang katulad ng annual, marami kasi silang mga pagtitipon o yung mga piyesta na tinatawag. Pagka yung malaki ang pagtitipon, talagang nilalaan nila yung buong araw para sa iyo. Amen? Tandaan natin, pinakita nito na kaya nilang maglapit ng mga kaluluwa, ng mga tao na naghahanap sa Diyos. Alam niyo, madali lang yung yung hahanapin mo, yung naghahanap sa Lord. Kasi yung mga naghahanap sa Lord, bukas na ang puso niya. Konting na lang yan, pag narinig na yung ting, nagbubukas ang salita ng Diyos, kagat na yun. Ibig sabihin, kagat na pananampalataya yan sa Panginoon. Hindi pa hirapan. Hindi pa hirapan yung iba, napapagatan, yung iba, sandali na. Pero, matagal na, sandali lang. Ang bottom line, nagliligtas ang Panginoon sa kanyang tamang katawan. Amen? Yung pangalawa, itutuloy natin. Si Peter and John pa rin na. Nasaan sila? Diba, dinakip sila sa chapter 4. At yan, nakakadena na. Tinanong sila ngayon doon sa pinunong pari. At ano ang napakita nila sa harapan ngayon? Power of wisdom. Kapangyarihan ng karunungan. Pag may wisdom, madalas may discernment. Kapangyarihan na maunawaan yung kalooban ng Lord. Yung marinig mo lang, yung madali na yung marinig mo yung tinig ng Lord at alam mo na ang Panginoon yung kausap. Alam mo sa puso mo na si Lord ang maguputos at galing kay Lord yung salita. At sa harapan na yun, kahit anong talino ng mga punong pare, kasi yung mga pare, sacerdote, aral na aral yan sa salita ng Diyos. Anong debate nila, nakita yung karunungan ng dalawa na to sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Basahin natin ang sabi sa Acts 4:7-8. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Ano yung tinatanong nito? Yung 5,000 na ikumpul nila, na pagsama-sama nila. Kasi madalas hindi yan lalapit eh. Pero pag gusto ng tao yung naririnig na, mag-i-stay yan. Lalapit at lalapit. Maaaring magsimula sila sa pula, hanggang dumami. Pagdating sa 8, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and leaders of the people. Yung mga kasunod niya ay mga pagkakaliman kung paano kumikilos ang Diyos. Pero ang nilulugtong ko lang ay yung verse 13. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled or ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Hindi sila nag-aral, hindi sila nag-Bible school. Sila nangingisda. Pero nakita ng mga kaparian yung karunungan sa kanilang pagsasalita. Sabi dito, kaya pala sinasabi, sa paglilingkod sa Diyos, ang kailangan mo lang si Lord at yung
yung puso na nais maglingkod. Yung namang iba na nais maglingkod, may ibang agenda, hindi nila rin magagawa yung ginawa ng dalawang ito. Amen? Kasi iba yung mag-intellect sa godly wisdom. Amen? May tulong yung marami kang alam sa buhay, marami kang experience, pero pag sinamahan yun ng karunungan na nanggagaling sa Diyos, ibang karunungan yun. Ito yung mga karunungan na kahit sa kahit iharap, hindi ka magpapatalo. Hindi sila natakot. Ang mga tao ng panahon na yun, takot sa mga paris, takot sa mga alam nilang pinuno ng iglesia. Amen? Kaya kasi yung panahon na yun, halos sinasampan na nila na parang Diyos yung mga kakalingan. Kasi alam nila na alam ng mga Israelita na yung kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa mga tinatawag sa pagpapali. Nasahin natin sa Tagalog, nang kanilang mailagay na ang mga bilanggo sa gitna nila, sila ay tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ginawa ito? Si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, ay sumagot sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan at matatanda. Kasi may ibibigay siyang salita mula sa Diyos, yung karunungan ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, basahin mo yung chapter. Pagdating sa 13, nang nakita nila ang katapangan nila Pedro at Juan, at nang malaman sila mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila ay mga kasama ni Jesus. Walang pinag-aralan, mga pangangisiga, pero nakakagawa ng mga kamangang bagay. Amen? Nakitaan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Pag naging matalino ka sa salita ng Diyos, nagiging matalino ka sa lahat ng bagay. Kasi yung salita ng Diyos, iyan ang gagamitin mo sa bawat desisyon mo, sa bawat pagtingin mo, sa mga nangyayari, sa bawat dumadating sa'yo, lagi mo yung lalapatan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Pangatlo na tayo. Sa pangatlo, si Peter and John pa rin. Naalala ko tuloy, may kilala ba kayo ang pangalan ng Peter and John or John Peter? Ayan. Maganda na, di ba? Ang ganda ng pangalan. Siyempre, sa una sa baby yung senior. Senior si Peter Nung panahon na to alalay naman na si John. Hindi masyado nagsasalita. Kung baga, suporta niya si John. Dito, bakit mga nakauna na sila? Yung iba nakalaki. Kasi, may utos ng Panginoon. Ito, pinakita dito yung power of prayer, laying on of hands. Sabi bakit pag nag-pray, pinataas yung kamay at ipinapatok sa ulo, sa balikat, sa lingkod. Kasi doon dumadalo, utos ng Panginoon, dumadalo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga yung mga minister dito, in-enhance nyo sa pagkakaya yung mga asawa. Lord, buksan mo ko yung puso ng asawa ko na makilala yung Panginoong Jesus. Alisin mo po yung pusong bato, palitan mo po yung puso namin. Kasi, yun ang unang gagawin ng Panginoon para sila ulitin. Hanggang hindi nababago yung kanilang puso, mananatili sila ngayon. Sabihin na yung mga pangit na habit, mga pangit na pag-uugali, mananatili hanggang hindi binabago ng Diyos
at hindi siya binibigyan ng mayroong pagkakataon. Amen? Basahin natin. Babasahin ko lang yung verses 14 to 17. Sabi dito sa Acts 8, 14 to 17, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. Ibig sabihin, may nabuo na doon sa Acts 1 and 2, 3, may binuo ng bagong iglesia ang Panginoon. At lahat ng mga nakakilala doon sa first 3 chapters na yun, nakapaloob na sa bagong iglesia na binuo ng Diyos. At narinig yun ng mga nasa Samaria. At yung mga background lang, kasi sa Samaria, nandiyan si Apostol Philip. Philip ba yung sa Tagalog? Ayun, si Kuya Pepe. At si Apostol Philip, nangangana na siya doon ng salita ng Diyos. Anong pinakanatatandaan ko kay Apostol Philip? Stephen yun. Yung nagano sa yuno ko. O pagkatapos pa, ano nangyari sa kanya? Naglaho. Bukod kay Elijah, ito yung naglaho sa paningin ng mga ko. Siya ay, sabi nga, kaya yung mga napapanood natin mga fantasy, may nababasa sila sa Biblia. Ito yung tinatawag na nag-teleport. Nandito ka ngayon, bigla nasa Quezon City ka. Kasi may ipapagawa sa iyo ang Lord. Hindi ka na nagbiyahe. Biglang sumulpot ka na ng magising mo, nasa ibang lugar ka na. Amen? Amen. So, yun. Pagdating sa Biblia, kaya pinatawag si Peter and John. Kasi alam nila, nung nanalamin ito at nag-preach ito doon sa templo, 5,000 yung naligtas. At si Philip naman, si Apostol Philip, marami na rin siyang nadadala sa Panginoon. Kaya pinasundo na yung dalawa. Pagdating sa 15, when they arrived, they prayed for the new believers. Believers there that they might receive the Holy Spirit. Pagdating sa 16, 17, because the Holy Spirit had not yet come on any of them. They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. Ito yung baptism of the Holy Spirit. Ito yung kung ikaw ay nananampalataya na bukod sa baptism ng water, kailangan may baptism of the Holy Spirit tayo. Pwedeng during the baptism of water, mangyari yung baptism of the Holy Spirit, minsan na nauuna yung baptism of the Holy Spirit kaysa baptism of water. Pwedeng sabay, pwedeng mauna yung bawat isa. Kasi yan magpapatotoo na solid kapuso ka na ni Lord. Amen? Kapuso ka na ni Lord. Sinelyuhan na ng banal na spirito yung pagiging chosen mo, pagiging witness mo. Sahin natin sa Tagalog na mabalitahan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria sa salita ng Diyos. Sinunod nila sa kanila sina Pedro at Juan. Ang dalawa ay bumaba at itinanalangin sila upang kanilang tanggapin ng Espiritu Santo. Pagdating sa 16-17, sapagkat hindi pa ito dumating sa kanila kundi sila'y nabautismuhan
lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Itinatong ni Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Sa ganitong pagkakataon, pwede isa-isa, pwede lahatan. Tataas lang yung kamay, tanggapin na ang banal na Espiritu. At kikilos na ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Siguro talagang may plano ang Diyos na para sa kwento ng mga taga-Roma. Amen? Kasi talagang kakaiba ang pagkilos ng Diyos. Para lang pinapakita, pinauna, bininyagan, pero kung bininyagan pala, ay hindi pa solid naman ang palataya, dumating yung baptism of the Holy Spirit, naging solid naman ang palataya. Minsan naman, dumating ang baptism of the Holy Spirit dahil baptized na by the Holy Spirit, binuulang na yung proseso, baptism of water naman ang nangyari. Amen? So, tatawid tayo, hindi na si Peter and John. Panibagong mga karakter naman. Kilala niyo ba sila? Kunwari na lang. Kasi ito gwapo eh. Yung pagkakaalam ko doon sa isang tao na to, yung itatalakayin natin, hindi siya gwapo. Diba? Pero ito na yung nakita kong picture na maganda. Ibig sabihin, gusto ko kasi yung pagdating ng ilaw. Amen? Kasi yung tao na to binulag ng Lord. O sino siya? Si Saulo. Mula sa chapter 8 hanggang chapter 30, kung di ako nagkakamali, Saulo ang pangalan niya. No, pagdating sa 9, doon na siya sa tinawag ng Pablo hanggang sa puro Pablo na. Amen? Kasi dalawa yung nationality nito. Romano siya at Hudyo. Sa Roma, yung equivalent ng Pablo ay maaaring Saul o Saul. So ilan ay si Propeta Ananias. At ito naman ay si Saul o Paul. Diba? Ang gwapo, pero yung pagkakapaliwanag sa kanya sa Biblia, ordinary man. Pero sabi ko, mga ordinary lang sa mga Hudyo yung gwapo. Diba? Yung mga nasa Middle East, karamihan sa kanila, magaganda mata, matatangos ang ilong, matatangkad. Diba? O anyway, pero sabi, baka kasi sa standard nila, karamihan lang yung itsurang ganyan. Diba? Sa PCT, yung itsurang ganyan, karamihan lang. Amen? Ano ang number 4? Power to receive a vision. Kapangyarihang makatanggap ng pagkakitaan. Ako sa buong linggo ito, may tinatanggap ako panaginip sa Lord. At hindi ko ma-share kanino man. Kami lang ni Lord ang nag-uusap at ipinapanalangin ko yun. Kasi yung pangitain at panaginip, nangungusap dyan palagi ang Panginoon. Amen? Medyo mahirap yung tinatanggap ko, kaya lagi akong puyat. Kasi iniluluhod ko yun sa Lord sa panalangin. Sabi dito, power to receive a vision, kapangyarihan, makatanggap ng pangitain. Bakit natin sasabihin? Yung pangitain, sabay na nangyari sa kanila. Amen? Dapat kung may vision ka, hindi lang ikaw, may magkukonfirm lang sa iba. Ganun palagi ang kilos ng Panginoon.
Halimbawa, may vision ka o bilang propeta, pinapunta ka dyan, may word of Lord. Kailangan yung pinuntahan ng tao, ipukonfirm niya na meron din, nasa ganoon siyang sitwasyon o pinalinig din siya sa Lord. Ito ay mula sa Acts, chapter 9, verses 10 to 12. Medyo maula-ula kayong mata ko kasi na okay. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision. Ananias o Ananias. Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on the street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Kasi dito yung binulat si Pablo o si Saul. Basahin mo, mapakagano ng kwento ng chapter 9. Pero, may ginagawa Diyos sa kanyang buhay. Gagamitin siya ng Lord para sa kanyang kaharian, lalo na sa pagpapaalam ng Ebanghelyo. Kung si Peter and John ay mga tabi ng mga ordinaryo at school, walang pinag-aralan, itong si Pablo, aral na aral sa salita ng Diyos. At ang puro niya, hindi pipitsuhin. Si Gamaliel, isang kinikilalang guro ng salita ng Diyos, ng kautusan ng Diyos. Amen? At yung kaalaman na sa mga nasulat, sa lumang tipan, inilagay ng Lord sa kaayusan, sa tamang karunungan. Amen? Sa Tagalog, noon ay may isang alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. Pag kinausap kayo ng Lord sa panaginip, merong alin naman ng Espiritu. So sabi niyo, pabalik ng Lord, bakit po Lord? Narito ako, Panginoon. Ano po ipag-uutos niyo? Pagdating sa 11, sinabi niya sa kanya ng Panginoon, tumibig ka at pumunta sa langsamang tinatawag na tubig. Ipagtanong mo ang bahay ni Judas, ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sa sandaling ito'y nananalangin siya at nakita niya sa pakitain ang isang lalaki ang pangalan ay Ananias na pumasok at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang muli niya tanggapin ang kanyang pag-ibig. So susundan niya na nakatwirang pa si Ananias, ayaw niya. Ayaw na sana sumunod. Lord, magpapupuntahin mo ako, Lord. Ito po yung magpapapatay sa mga mananampalataya. Kasi kung babalikan na yung sabi niya, kaliwat kanan yung pagpatay sa mga nananampalataya sa Panginoon Yesus. At may blessing siya ng mga kaparian. May sulat siya. Binigyan siya ng lisensya. Kung meron binigyan ng license to kill, si Saul yun. Biruin mo ng mga tao yun, may lisensya na pumatay na hindi kapareho ng relihiyon nila, ng pinaniniwalaan nila. Amen? Sabagay, pinapatay namin ang Panginoon Yesus, hindi ba? Papaano pa yung lahat ng maniniwala sa Kanya?
Pero, sabi nga nakatwiran man siya, minsan makakatwiran ka, pero sa dulo, susunod at susunod ka sa Diyos kahit mahirap gawin. Tandaan ninyo si Jonah o si Jonas, pinapunta sa Ninive, ayaw niya. O ano nangyari sa kanya? Pupunta pa rin siya. Ginusto pa niyang mapaloob sa siya ng malaking isda. Amen? Dahil sa Diyos, yung kalooban niya ay matutupad. Amen? Kanina, sabi ko nga, minsan nakalalaman ng Lord, hirap ang gawin. Lalo, hindi rin ang gusto ng puso. Pero, tandaan natin, ang kalooban ng Lord ay yung ang perfecto at mabuti. Maaaring hindi natin maintindihan. Maaaring hindi natin lubusang maunawaan ang nangyayari sa inyo. Pero sa dulo mo, mauunawaan mo bakit doon pa rin nalalayo. Madalas sa mga bagong mananampalataya, kung kailan ka naging mananampalataya, sunod ang pagsunod. Amen? Lord, kala ko magaganda yung buhay ko. Pero bakit? Parang tapindi pa yung mga dumarating na sitwasyon at problema. Amen? Tuloy lang kayo. At dahil nauna na ako, sabi doon, pupunta na tayo sa number 5. Ito, dapat doon ang nalutang sa isang anak ng Diyos. Yung kapangyarihan na ito, dapat nakikita sa ating lahat. Amen? Wala ka mang power of vision, wala ka mang power of wisdom, wala ka mang power to draw people to God. Hindi ka man evangelista, hindi ka man magaling magsalita. Kasi yung mga evangelista talagang may power of sila public speaking. Ako dati hindi mo ako mapapatayo sa ganitong lugar. Amen? Pero inalis ako ng Lord. Nung nagtatrabaho ko, Lord, ayoko kung ayos mo sa akin na nagtatrabaho lang ako. Pero pinopromote ako ng Lord. Tanong niyo kung bakit ayaw kong ma-promote. Kasi, pag na-promote ako, a-attend ako ng budget hearing, mag-present ako ng project proposal, at minsan, venue yun na nandun lahat yung mga bigating managers at mga presidente. Una talaga, kikinig yung buong katawan mo. Kaharap mo si Duabit, kaharap mo si Goson, kaharap mo si Jimenez. Pag yung tatlo na yun, at kaharap mo si Mr. Yalo, narinig na yun. Ito pero sa tulong ng Lord, binigyan ako nila ng power of boldness. Tapang ang loob. Ito ang dinadala ng Lord Yung pala paghahanda na yun. Dahil tatayo rin ako sa publiko pag-preach ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan na natin ang Lord. Yung totoo, yung mga nasa kalye na nagsasalita, yung mga umaakyat ng bus na nagsasalita, binipang sa mga tao ngayon. Nakikinala lang ako na yung ginagawa nila, tapat sila, pero sana hindi kumukuha ng pera. Amen? Kasi, yung mga sinasabihan nila ng Ebanghelyo, hindi pa naman ng palataya yun, pero kinukuha ng suporta. Pwede naman. Pero sa kataraan ng Panginoon, dapat yung sumuporta sa gawain ng Diyos ay mga tao ng Panginoon. Amen?
huwag mong gawing negosyo, maharap yung ay yung paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya isa sa quality ni Apostol Pablo, magtatrabaho din siya. Pegmaker siya. Ayaw niyang nagbibigay ang suporta at yung suporta niya hindi nagamit na para suportahan din ng mga ibang negosyo. Amen? At sa panghuli, may nabilang ko na naman. Hindi ko alam kung talagang kalbo siya. Hindi naman nasabi sa Biblia, pero ito yung sabi nga ito yung nahanap ko picture. Amen? Sino yung nabilang ko na ganyan? Hindi yan si Peter at si John. Kasi isang araw din na nabilang ko, ilang beses ay nabilang ko din lalo si Peter na nabilang ko pinakawalan. Ito ay si Paul at si Silas. Thank you, Silas, sa Tagalog, Silas. Amen? Power to endure hardship. At pangyarihan pag-ibis ng mga kahirapan. Amen? Kapangyarihan yan. At ito dapat nakikita sa lahat ng mananampalataya. Pero yung mga paghihirap na yan, panandalian lang. Pwede na, idadaanan mo lang yan. Hindi ka naman 10 taon, 20 taon na nasa kahirapan. Pero pwede mangyari na halimbawa, mananampalataya ka na, may nagawa ka sa nagdilim ang paningin mo, makapatay ka ng tao. Mabilang mo pa. Ay sabihin na ang pagkabilang mo ay hindi bababa sa 10 taon o kadang buhay. Maaaring gamitin ka ng Panginoon sa bilang buhay para ihayag ang salita ng Diyos. Ang dami naging pastor sa loob ng ginagawa. Amen? Kaya nga, isang prayer ko sa CMA, sa MENS, meron silang visitation. Kasi baka pag babae pumunta doon, alam mo naman, sa bilangguan, mga sakit sa babae. Karamihan lalaki. Pero magbilangguan na puro babae. Meron din pero may dito sa local prison. Parang sa local prison, wala Doon na yata sa Bureau of Prison sa Muntinlupa. Yung may bilangguan para sa babae, may bilangguan para sa lalaki. Hindi ko alam kung dito sa Malolos meron na ito. Amen? Ang babasahin ko lang ay mula sa chapter 16, verses 22 to 25. Sila ay nangaral din ng salita ng Diyos. Pagdating sa 22, the crowd joined in the attack against Paul and Silas. And the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Pagdating sa 24 hanggang 25, when he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet on the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to him. Sa Tagalog, nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinakagaran sila ng pinagduruhan, pinakubahan sila ng mga himno at pinahagipit. Pagkatapos ng pasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayan mabuti. 24,
pinasok sila ng bantay sa kalooban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Bago pa sila hinagupit, nasa labas pa lang sila, binabato na sila at hinahampas. Nung binakit na sila, nasa loob na ng bilangguan, hinagupit pa rin. Nilatigo, sabi nga yung flag, hindi pa basta palo. Latigo, o yung mga pamalo nila malalaki na talagang mag-iiwan ng marka sa katawan. Amen? At ipinasok sila sa kalooban ng buwan. Yung inner cell, iyan yung tinuturing nila na matitinding kriminal. Sa mga bilangguan, meron silang nakahilagay na cell o na kulungan para doon sa sinatawag na mga bigating kriminal. Ibig sabihin, matitindi. Maaaring nakapatay ng 10 tao, ng rape, kabi-kabilaan, nangunod ng bahay. Yung mga krimen nila ay hindi pangkaraniwan. Pangkaraniwan na yung papatay, pumatay, di ba? Bumatay. Yung pumapatay na pinuputol-putol pa yung katawan. Di ba? Yun yung mga hardened, yung mga, sabi nila, ito yung mga matitinding sila. At gano'n sila hinato. Hindi naman sila pumatay, naghayag lang sila ng salita ng Diyos. Pero gano'n ang trato sa kanila at ginatos yung nakashackle. Yung bakal na nilagay sa kamay. Makakita na ba kayo yun? Yung mga hardened criminal na pag tinatransport, yung kamay nakapalita na nakashackle. At yung shackle na yun, may chain, hanggang paa nakashackle din. Kaya hindi yan nakakatakbo. Amen? Amen. Kung nanonood kayo ng mga action movies, makakita na kayo ng ganyan. Yung iba naman, yung kahoy yung ginagamit. Yung panahon nila kasi kahoy. Kahoy, merong bar na gano'n ng nilutas. At doon ilalagay yung kamay mo at saka mga paa. Tapos nakatanikala ka yun. May tanikala ka na may kahoy ka pa. Hirap na bumakal, ang bigat-bigat mo. Pero anong ginawa? May Pablo at Silas, nakakaya pa nila manalangin at umawa sa Diyos. Amen. Amen. Ako kami naman ng kalagayan. Nasa pinig ka man ang kamatayan, akala ka pa sa Diyos. Amen. Pero ayun kasi, bumukas. Lumindong, nabuksan ang mga kadena, nabuksan ang mga pinto. Pinakita ang kapangyarihan ng Diyos. At bakit sila nabilanggo? Yung palang mga nandoon, ililigtas ng Panginoon. Amen? Amen. Pati yung jail warden, maging mananampalataya. Kaya minsan, sabi nga kung tiwala na tayo doon sa Panginoon. Dahil masama na yung nasa harap mo ngayon, may mabuti na sa buhay. Amen? Kaya isipin mo, yung pinagdadaanan ko ngayon, matindi na ba ito? Naku, basahin mo ang masusulat sa aklat ng mga gawa. Kung gaano katitindi ang pinagdaanan ng mga at ako na naniniwala na meron pa rin mga mananampalataya na nagiging martir sa Panginoon. Martir na
namatay dahil sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka tayo nagbubuwis ng buhay para sumunod sa Diyos. Ito mga tao na to, hinanda na nila ang kanilang sarili. Kahit buhay nila, iyakalay nila para sa nag-alay nila ng buhay para sa kanila. Amen? Amen. Kaya yung kapangyarihan ng Diyos, huwag natin hayaan na hindi kumilos sa atin. Yung pinag-aralan natin unang 5, panalangin natin sa Diyos. Lord, haramas mo po sa akin yung kapangyarihan mo, yung kakayanan mo. At yung pinag-aralan natin na yung 5, Lord, kahit konti lang, Lord, nawa magawa ko rin. At naranasan ko rin yung mga pinaranas mo ng mga unang mananampalataya. Bakit? Yung kapangyarihan na lumukob sa kanila, banal na spirito, ay parehong banal na spirito na sumasa iyo ngayon. Amen? Amen. Ano lang ang kailangan mo? Ayusin mo yung relasyon mo sa banal na spirito. Kasi kailangan naririnig mo siya. Eh kung hindi mo siya naririnig, baka kulang ka sa salita ng Diyos. Dapat araw-araw, sabi nga ng inawin natin, araw-araw dapat mararanasan natin ang Diyos. Hindi lang tuwing linggo. Mas masaya lang tuwing linggo. Bakit? Kasi kasama natin ang isa't isa. Amen? Palakpakan na natin. Okay tayo ulit ha. Dali. Balikan natin the power of good partnership of the apostles, ang kapangyarihan ng mabuting pagtutulungan ng mga apostol. Una, power to draw people to Jesus. Iyan ay si Peter and John. Iyan yung kakayanan mag-ebanghelyo. Pag nag-ebanghelyo tayo, na ilalapit natin ang tinatawag ng mga kaluluwa ng Diyos sa Panginoong Jesus at nagiging mananampalataya rin. Pangalawa, power of wisdom. Si Peter and John. Bakit may wisdom sila? Sabi nga, napag-alaman na nila yung dalawa na to kasama ng Panginoong Jesus. Dapat kasama natin ang Panginoong Jesus araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung pananalangin, pakikipag-usap sa Kanya, yun na hindi natin dapat pinababayaan. Pangatlo, power of prayer, laying on the hands. Si Peter and John, yan ang kakayanan ng pananalangin, pagpatong ng mga kamay. Kung may inilalagay sa puso mo ang Panginoon na ipapanalangin mo, ang pagkakas mo. Tawagan mo. O kaya pag may lumapit sa'yo, baka kailangan ka manalangin. Hindi naman lahat ng lumalapit, pera agad ang kailangan. Amen? Baka manalangin din ang kailangan nila bukod sa material na bagay. Kasi yung pagkaroon ka ng pag naipanalangin ka, nag-umakaw yung kapayapaan sa puso mo. At yung kapag-asahan na may Diyos ka, may Diyos na magliligtas sa'yo, may Diyos na tutulong sa'yo, at may Diyos na aalisin ka sa sitwasyon mo. Pang-apat, power to receive a vision. At iyan ay si Ananias. Kaya pagka may pumunta sa'yo, pinapunta ako dito ni Lord, pinapasabi, iyan ay kadalasan sa mga propeta. Dapat, meron ka rin pinangkat sa Diyos. Kung talaga ang tao ito pinapunta sa'yo ng Lord, dapat may pinangkat ka rin sa Lord. Katulad na nangyari kay Pablo. So yun na, power to endure hardship. Kapangyarihan magtiis ng mga kahirapan.
yung kahirapan mo, yung kulang ka lang sa pambili, pangtustos, manilang lang sa loob. Amen? Sabi nga, ang tao mabubuhay for 40 days. Tubig lang. Kaya huwag kang magreklamo kung 2 times a day ka na kumakain. Amen? Kung 5 times a day ka naman kumakain, eh yung 2 na kain mo, ibigay mo na doon sa 2 times a day lang na kumakain. Amen? Ibig sabihin, sobra ka eh. 5 beses ka kumakain, ibig sabihin sobra-sobra yun. Baka naman, Lord, sino ba yung gusto mong ibigay ko yung 2 kain ko? Kanino ko ba ibibigay? Amen? Napakaraming naghihirap. Minsan, tingin natin sa mga pilipin o yung mga nangangalakal. Eh kasi, tamad lang yung mga yun. Huwag kayo mag-judgmental. Hindi lahat ay tamad. Masipag nga sila, nangangalakal sila para lang. Nakalakad ka nga, magkukay ka doon sa mabahong basurahan. Kaya mo ba yun? Ang totoo masipag sila. Maaring meron lang pagkakataon na mali yung desisyon nila sa buhay, kaya napasok sila sa ganong sitwasyon. Amen? Huwag nyo sa halip, hawak-kahawaan nyo rin. Yung iba nga titignan yung ganun na, sa tabi ko na tira, huwag ka, may cellphone. Diba? Huwag ka naka-cellphone tingnan. Bakit ko nasasabi? Kasi naglalakad ako, yung nilalakad ko mula sa GMA hanggang doon sa tinutuluyan ko. Ang daming tuluyan mo. Kasi alam nila, laging maraming tao doon sa street na yun. May mga artista nandun, pag may taping, puno ng mga orches. Kaya madali silang makakuha ng limos. Amen. May isang hindi talaga siya tulugin. Lagi siyang nandun, lalaki, medyo bata pa. Kinuha siya madalas ng pamilya niya. Ginusto niya yung ganong buhay. Amen. Bakit meron parang ganun? Parang ginusto lang niya yung ganong buhay. Kaya, maging kayo, kung sabi nga, hindi man nila ginusto, hinayaan nilang mapasok ko ng buhay, ay may pagkala pa rin sila ng ugali sa Lord. At kahit sa maliliit na tao na yun, sa pinakamahirap na mga tao na yun, yung grasya ng Lord, yung grasya ng pagpapala, yung grasya ng Lord ng kaligtasan, ay mas para din sa kanila. Amen? Amen. At ito, ang gulo kong iiwan at nawa ay, sabi ko nga kanina, ito ay pwede rin mangyari sa akin. At kung paano pinakita ng Lord, yung kapangyarihan niya ay gumagalo sa lahat na kanyang mga anak. Sabi dito sa Acts 4:33, with great power. Kanina nyo narinig yan. Kay Spider-Man. Sumunod kay Pac-Man. Pinukot yan ni Manny Pacquiao. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work within them all. Sa Tagalog, ang mga apostol ay nagpatotoo sa kabuhay muli ng Panginoong Jesus na may dakilang kapangyarihan at dakilang biyaya ang sumakanilang lahat. Amen? Hindi masyadong nakuha sa Tagalog pero sa English sabi dito, continue to testify, nagtuloy-tuloy.
At habang nagtutuloy-tuloy sila na ginagawa yung tungkulin nila sa Diyos, yung God's grace was so powerfully at work in them all. Yung kapangyarihan at grasya ng Diyos ay sumasa kanila at nakikita sa kanila. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe at salamat sa lahat ng puso na tinanggap ng mensahe nito ng Panginoon. Kaya naman, God bless you. Amen. Nalapakan natin ang sige po, tayo ay dadako sa ating tithes and offering.